Ito naman po yung mga tinatawag nating mga artisanal ingredients. Okay. Mostly, yung mga nadala ko, mostly are processed ingredients. Kasi ito na yung mga matagal siyang ginagawa. Yung hindi siya mabilisan, kumbaga with love, yung proseso. We have the artisanal salt, yung Ayun. medyo ito medyo nagkaroon na siya ng recognition in culinary world. This is called asin tibuok. Yun. From Bohol, diba? From Bohol. But we have so many artisanal salt. And then other ingredients Ito ba ay, can you explain this to me? Bakit siya may ganto? Nilalagay na nila sa isang ito receptacle? Ganun ba? Yes, ito ay earthenware called kun. Okay. Tapos dito nila niluluto yung brine na very concentrated na maalat, lulutuin na nila ng ilang oras. Tapos dito siya titigas sa earthenware. So pag naluto siya, buo pa rin naman siya, pero babasagin nila after. So ito na yung parang orb-like shape niya. So kaya may ganito din kasi dinalagyan to ng bakal, tapos nakaganyan siya niluluto. Ito yung apoy. Okay. Oo. So dito yung lutoan. So pinapa-evaporate ng mabuti lang yung seawater? Seawater, yes, Oo, right. para ang matira na lang ay yung asin. Pero ano pa yun ha, and by the way, hindi siya direktang seawater pa. Yung seawater, ipaprocess pa nila yon. Parang gagawa sila ng mga coconut husk. Okay. So yung ibababad nila yun sa tubig alat, tapos kukolektahin, lalagay, susunugin pa, tapos yung abo, kukolektahin ulit yung abo, ilalagay sa filtering system, tapos buhusan ulit ng bagong batch ng tubig alat. Ganun So yung lalabas na tubig alat, napakaalat, tapos doon pa lang nila lulutuin. Ang haba, di ba? Mahaba yung process. Sobrang Sarap haba. siguro nito. Ipanghalo talaga sa mga lutuin. May pagka-smoky. Medyo iba Yun yung nga amoy niya. inaamoy ko eh. Kasi kung dumaan to sa maraming charcoal na naluto, baka meron ding smoky taste. Masarap sa grilled. Steak, grilled meat. ganyan. So sa Bohol, ito ang ginagawa Yeah. nila. Hindi pala to pang pampalasa. Ginagawa nilang ulam. Ulam? Talaga? Ang traditional na use niya po, babasagin lang in a big chunk. Big chunks. Tapos isasawsaw nila sa kanin na may oil or may lard. Okay. So yun na yung Yun pwede yung nila. ulam. Yun na yung Oo, ulam nila. Dip mo lang. Parang same lang din ito. Parang pareho lang din sila ng purpose. Ayan, yung bato, Tultul from Guimaras. Gimaras naman. Yes. Oh. This one from Bohol, the other from Paano naman yan ginawa? Parang same process. Almost same process lang. Unlike ito, coconut husk na yung start niya isusunugin. Ito, any driftwood. Kung magpupulot sila ng mga kahit anong organic material sa dalampasigan, tapos yun nila ipaprocess nila. Inuulam din nila. Inuulam din. Kasi ngayon ang nakikita ko, ginagamit nila yan, pero Ginegrate. ginegrate. Yun yung makabagay, mga social na, yung mga sa tasting Yung sa- menu. Diba? Okay, Ito what pa, oh. else? Ay, marami pa akong dala. Sige to, hulaan niyo po kung ano pong dahon ito. Hindi ba yung Laurel. Bay leaves. Bay leaves? Bay leaves, sa tingin niyo po. Ako, Iba. oo, bay leaves or laurel. May trivia ako dito, sorry. May ano. Parang mas malaki siya sa laurel. Medyo ibang unique laki. itsura niya, no? Kung mapapansin niyo po, meron siya mga pahabang, very prominent yung kanyang lines sa pataas. Hindi po siya typical bay leaf, hindi siya Okay. typical laurel, although some locals call it laurel. But these are the leaves of cinnamon. Wow. Cinnamon leaves. You can Can I smell smell? this. Yes, yes po. Amoy cinnamon din ba siya? Ay, oo. Diba? Meron. Oo Diba? nga, meron. Hindi siya, kung familiar kayo sa bay leaf, ibang-iba yung amoy niya. Yeah. Diba? Hindi mo to pwede ilagay sa adobo mo. Yes. Ay, pwede po. Pwedeng sa umba. Sa nilalagay nila sa umba sa mga Bisaya. Pork. Humba. Humba. Yes po. Okay. Humba sa atin. Sa Mediterranean cuisine, nalalagay sa rice, di ba? Yung ganito. So, dinocument ko talaga to until yung pagkuha nila sa puno from the forest of either southern Cebu, in forest of Negros Oriental or northern Mindanao. Now, imagine we have around 21 species of cinnamon in the Philippines and we are so unaware na we have that, na hindi siya foreign spice. Even the bark, this is the bark, Yes. ginagamit natin sa Pilipinas traditionally. Even before, nung dumating yung mga colonizers, yung mga Espanyol, they encountered the locals using this. Saan? Kawimana, I think it's in Mindanao and Visayas. Paano Pero nila para saan ginagamit? ginagamit? Wala nang masyadong mention pa kasi ano yung pag-harvest yung na-mention na-observe nila. Ang tawag nila kawi manan, sabi ng mga locals. Kawi means sweet wood.
Kaimanan. So, alam nilang matamis na medyo ibang flavor. Can I smell? Of course, medyo kutkutin nyo pa. Kung meron pa. Si Oo, Carlo, actually, pag nagluluto siya ng stew niya, nilalagyan niya ng cinnamon bark. Oh, Interesting. interesting. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.